Isang padalos-dalos na galaw ang ginawa niya. Kahit pamalaki at makapangyarihan na ang God's Holy Warriors, isang pagkakamali ang ipakita nila ang tunay nilang kulay sa mga Class A slasher. Hindi sana isinugal ni Baekhyun Baek ang kinabukasan ng sangkatauhan para lang sa pansariling ambisyon. Matagal nang gumagawa ng mga lihim na plano ang mga Holy Warriors at si Baekhyun Baek, pero palagi nilang sinisigurado na hindi sila lumalampas sa linya, dahil si Baekhyun Baek ay isang taong maingat at takot sa maraming bagay. Kahit pa itinuturing siyang tagapagligtas ng mga tao. Kaya paano siya nauwi sa ganito? Sa isang desisyong sobrang pabigla-bigla. Simple lang ang sagot, method acting. Ang method acting ay isang paraan kung saan lubos na inilulubog ng aktor ang sarili sa emosyon at isipan ng kanyang karakter para magmukhang tunay ang pagganap. Sa kalaunan, masyadong naging totoo para sa kanya ang papel bilang leader ng mga Holy Warrior at tagapagligtas ng mundo mula sa zombie apocalypse. Nang sumali sa kanya ang mga natirang miyembro ng grupo ni Dokchel, tumimbang lalo ang pabor sa kanya. At nung napansin niyang wala ng sapat na lakas ang gobyerno para panagutin siya, naging kampante siya, at nahulog sa sarili niyang kasinungalingan. Talagang naniwala siya na siya ang tagapagligtas na isinugo sa mundo para iligtas ito. Para sa kanya, ang lahat ng panlilinlang at tusong plano ay bahagi ng dakilang misyon. At dahil dito, naniwala siyang bilang isang makapangyarihan at marunong sa lahat, hindi siya kailanman matatalo. Ngayon ko lang napagtanto, hindi ito basta pag-arte. Ngayon ko lang nakita ang tunay kong sarili. Habang pinapanood ng mga Class A slasher ang lahat ng nangyayari, kahit ang sundalo nakatalaga para magbantay sa kanilang pagtitipon ay hindi na rin nakialam. Wala ni isa ang tumulong o pumihil. Muling binalikan ng eksena kung saan sinabi noon ni Major Lim. Pagkatapos ng operasyong ito, mawawala na ang lakas ng sandatahang lakas. Hindi na kayang patahimikin ng gobyerno ang hinaing ng taong bayan. Mawawala na ang mga hindi patas na batas at ang sobrang agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap dahil wala na silang kakayahang ipilit ito. Kasabay nito, tumama ng diretso ang isa pang atake mula sa ating bida kay Baekhyun Baek, isang suntok na nagpayanig sa buong paligid. Muling narinig ang mga salitang iniwan ni Major Lim. Kapag tuluyang bumagsak ang gobyerno, ang mga slasher ang papalit sa kanila. Magkakaroon ng mas malaking impluwensya ang mga Class A slasher kaysa sa mga politiko ngayon. At gusto kong ikaw ang mamuno sa kanila. Ililigtas mo silang lahat at matatapos mo ang hindi ko nagawa. Alam kong kaya mo. Ngunit sa kasalukuyan, makikitang hindi na halos makagalaw si Baekhyun Baek mula sa tindi ng kanyang mga sugat. Kahit sa huling sandali, nasabi pa niya, "Teka. Ako si Baekhyun Baek. Ako ang tagapagligtas ninyo." Pero doon na siya binawian ng buhay. Bumagsak ang katawan ni Baekhyun Baek sa sahig habang nananatiling tahimik at hindi makapaniwala ang mga slasher sa kanilang nakita. Walang gumalaw. Walang nagsalita. Agad na binuhat ni Cholsa ang bangkay ni Baekhyun Baek habang matatag ang kanyang pananalita. Kung pinabayaan ko siyang mabuhay, lalaruin niya lang tayo sa politika habang papalapit si Suho Jang. O kaya'y susubukan na naman tayong kontrolin, tulad ng ginawa niya sa Jag-Alki Market. Uubusin natin ang oras at lakas sa pagpatayan sa isa't isa, hindi sa mga zombie. At alam niyo kung anong mangyayari pag ganun. Kung hindi ko siya pinatay dito at ngayon. Tayo-tayo ang magkakawasak bago pa man dumating si Suho Jang at ang mga mutant niya sa Busan. Ginawa ko lang ang nararapat. Kaya umaasa akong wala ni isa sa inyo ang may reklamo. At sa narinig nilang iyon, wala ni isa ang nagawang sumagot, biglang nagsalita si Chunsook Park, "Huwag mo kaming basta-basta iiwan pagkatapos mong lumikha ng gulo." Nagsalita din ang sundalo, "Sang-ayon ako. Kailangan naming ng paliwanag. Anong balak mong gawin ngayon, Mr. Kim?" Sumagot si Cholsa, "Pagsasamahin ko kayong lahat." Kaya napatanong si Chil Sam Kim, "Sinong tayong lahat, ang tinutukoy mo?" Diretsong sumagot si Cholsa, "Pagsasamahin ko ang lahat ng slasher at mga survivors laban kay Suho Jang, ang tunay nating kaaway." Kagaya ng sinabi ko kanina, may kailangang gumawa nito. Matapos ang lahat ng nangyari, tuluyan nang nagtungo si Cholsa sa pinaka-chapel ng God's Holy Warriors. Gulat na gulat ang mga tauhan sa loob ng simbahan nang biglang may isang bus na ramagasa at bumangga sa mismong harapan ng kanilang simbahan. Tumakbo si Lionheart habang sinasabi, "Anong nangyayari? May umaatake ba?" Ngunit natigilan siya nang makita ang bus, wasak ang harapan ng simbahan.
At mas lalo siyang napatigil sa pagkabigla nang biglang magpakita si Cholse sa kanila. At walang alinlangang ibinagsak niya ang bangkay ni Baekhyun-baek habang sinasabi, "Ito na yung tagapagligtas nyo." Nagulat ang lahat sa kanilang nakita. Muling sinabi ng ating bida, "Ako ang pumatay sa kanya. Bibigyan ko kayo ng pagpipilian, manatili kayong tapat sa kupal na to at sumunod sa kanya sa kamatayan, o sumama kayo sa akin, at mabuhay." Pinaniwalaan nila na si Baekhyun-baek ay isang demigod, at ayon sa kanilang banal na kasulatan, itinakda raw na aakyat siya sa langit matapos silang pamunuan sa huling tagumpay laban sa mga zombie. Pero sa halip, naging isa lang siyang malamig at durog na bangkay sa kamay ng isang walang takot na Hangul. Ang nakakagulat, wala ni isa sa mga tagasunod ang nagalit sa pagkamatay ni Baekhyun-baek. Sa halip, nalito sila. Tahimik, wala silang masabi. Anong gagawin ko ngayon? Tanong ng isa sa kanila sa sarili. Habang ang isang pari ng God's Holy Warriors, habang iniisip, akala ko ba anak siya ng Diyos? Kaka-promote ko lang sa posisyon ko. Bakit ngayon pa? Tinawag siya ng isa sa mga tauhan at nagtanong. Anong gagawin natin ngayon? Makikita sa mukha ng pari ang pag-aalangan sa isasagot niya. Pero bigla na lang siyang sumigaw. Ipinadala sa atin ng Diyos ang bagong Pope. Nagulat ang mga kasamahan sa sinabi niya. Maging si Cholse ay nagtataka. Parang ang tanga ng sinabi ko, naisip ng pari. Ngunit may isa sa mga tagasunod ang nagsalita. Tama ang kapatid natin. Pinalitan na ng Diyos ang bulok na Pope. Kaya pala ang simbahan natin ay gumagamit na ng kung ano-anong madidilim na paraan nitong mga huli. Si Pope Baekhyun-baek ay sinapian ng demonyo. May ilan na pilit inuunawa ang lahat para lang bigyang katwiran ang mga kahibangan at kasalanang ginawa nila sa ngalan ng simbahan. Ang iba naman ay sumuporta agad sa bagong paniniwala para maprotektahan ang mga pribilehiyong tinatamasa nila ngayon. Kaya naisip ni Lionheart, hindi na sila nasa tamang pag-iisip, pero kung hindi nila bibigyang kahulugan ang lahat ng nangyari, magigiba ang simbahan. Kapag nangyari yun, magdudulot ito ng kaguluhan sa buong lipunan, at kapag dumating sa ganong punto, mamamatay ang lahat sa busan sa kamay ng taong yun. Dito, tinaas ni Lionheart ang kamay ni Cholse at buong kumpiyansang nagsabi. Si kapatid na Cholse Kim ay umangat bilang isang Class A slasher sa loob lang ng 6 na buwan. Siya ang bagong propetang isinugo sa atin. Tahimik ang lahat matapos nilang marinig iyon. Pero kalaunan, nagsigawan ang mga tauhan ng God's Holy Warriors, tila tuwang-tuwa sa bagong tinanggap nilang katotohanan. Sa gitna ng lahat ng iyon, napaisip si Cholse. Plano ko sanang pag-alitan sila at ayusin ang lahat sa usapan. Hindi ganito ang inaasahan ko. Hindi ko alam kung tama ba to. Habang iniisip niya ito, makikita sa loob ng bus ang kanyang mga tauhan niyang masaya para sa kanya. Sa kabilang banda naman, sa kumpanya ng Choi and Jang, kung saan makikita ang isang pagpupulong. Nagsalita si Chil Sam Kim. Na-convince mo na ang mga kulto, tapos ngayon nandito ka para kumbinsihin naman kami, tama ba? Sumagot si Cholse. Oo, pero hindi lang yan. May gusto rin akong malaman. Kinataka ni Jaeyoung sa narinig. Kaya muling nagsalita ang ating bida. Ano ba talaga ang nangyari sa pagitan nyo ni Suho Jang noong nasa Seoul pa kayo? Dito ay makikita ang pagkagulat ng lahat sa sinabi ni Cholse sa kanila. Nagsalita si Secretary Park. Ano nga ba talaga ang sinabi sa'yo ni Suho Jang? Kalaban siya nating lahat. Bakit mo paniniwalaan ang mga sinabi niya? Subalit bigla na lamang siyang pinatahimik ni Jaeyoung, na ikinagulat niya. Nagsalita si Jaeyoung, ano nga ba talaga ang sinabi niya? Sumagot si Cholse. Sinabi niyang iniwan siya ng mga survivors at ng mga taong pinagkakatiwalaan niya. Parang nawalan na siya ng tiwala sa lahat dahil sa nangyaring yun. Dito ay sumenya si Chil Sam Kim kay Jaeyoung, na tila sinasabi na oras na para ikwento na niya ang katotohanan. Kaya sinabi ni Jaeyoung, ikukwento ko sa iyo ang lahat, pero mangako ka muna sa akin. Sumagot si Cholse. Anong klaseng pangako? Sagot ni Jaeyoung. Pangakong gagawin mo pa rin ang tama, kahit madismaya ka sa amin. Ikaw ang pag-asa ng mga tao sa loob ng pader. Kailangan nila ng isang Class A slasher tulad mo. Sumagot si Cholse. Ang mga tao sa lungsod ay sakim at walang pag-asa. Alam ko yan dahil lumaki ako sa kahirapan, pero pinili ko pa ring lumaban para sa kanila. Kung hindi, wala ako dito ngayon. Kaya huwag kang mag-alala, hindi mababago ng ilang lumang kwento ang desisyon ko.
Dito ay sinimulan na ni Jaeyoung ang kanyang kwento. Si Suho Jang ay may pambihirang kakayahan. Wala siyang kapantay pagdating sa pagpatay ng mga zombie. Siya ang kauna-unahang survivor ng National Counter-Offensive Movement na nagtayo ng propesyon ng pagiging slasher. Likas na hinangaan siya ng lahat ng slasher dahil sa kanyang kahusayan at pamumuno. Ang kumpanyang itinatag naming dalawa ay yumaman sa pagsasagawa ng iba't ibang misyon. Habang makikita ang isang lumang gusali, kita rin ang mga bangkay ng mga zombies sa paligid, kakatapos lamang ng matinding labanan. Sa harap ng isang napakalaking vault door, nakatayo si Suho Jang at si Jaeyoung. Sa kanyang salaysay, sinabi ni Jaeyoung, "Tinipon namin ang yaman na nawala sa labas ng pader at siniguro ang mga lupa sa pamamagitan ng pagtupad sa mga misyon ng gobyerno. Masasabi mong nasa rurok kami noon. Hindi naiiba ang Busan noon, isa rin itong libingan ng mga pag-asa at pangarap. Ngunit patuloy kaming umunlad at lumago sa kabila ng lahat. Namuhay kami ng may kabuluhan sa paggawa ng mga bagay na kailangan ng mundo. At doon kami yumaman." Dito ay sinabi ni Jaeyoung, isang tagay. Dapat ang CEO ang magbigay ng tagay. Kaya napatingin si Suho Jang at sumagot, "Ano bang sinasabi mo? Hindi ko naman alam kung paano." Habang sinasabi niya ito, makikita ang mga ngiti sa mukha ng kanyang mga kasamahan. Lahat sila ay tahimik na naghihintay, tila sabik sa kanyang sasabihin. Kasabay nito, dahan-daang tinaas ni Suho Jang ang kanyang baso at nagsalita. Para sa isang mapayapang mundo. Dito ay tila napatigil at hindi agad makapagsalita ang kanyang mga kasamahan sa narinig. Kaya napatanong si Suho Jang, "Bakit hindi nyo tinaas ang mga baso ninyo?" Doon na agad silang sumunod, itinaas ang kani-kanilang baso, at muling nagbalik ang kasiyahan sa sandaling iyon. Hindi lang ang mga slasher ang humanga sa kapangyarihan at pamumuno ni Suho Jang. Isa siyang alamat hindi lamang sa mga mandirigma kundi maging sa mga sibilyan. Dahil kung may sino mang may kakayahang ibalik ang mundo sa dati nitong anyo bago pa man sumiklab ang zombie apocalypse, tiyak na ito ay ang lalaking palaging may suot na helmet ng motorsiklo. Sa isang lihim na pagpupulong ng militar, may isang general na nagsalita. "Mukhang nagiging delikado na ang bagay na yan, ano sa tingin mo?" Sumagot ang kanyang tauhan, "General, ang tinutukoy niyo po ba ay ang operasyon ng mga slasher? Wala po tayong dapat ikabahala. Mga sibilyan lang sila, madali nating maisusubo kung sakaling pumalpak ang misyon. Bukod pa roon, mas malaki ang pakinabang natin kaysa sa panganib." Noong nakaraan lang ay nakuha nila ang ilang bahagi ng Ulgen. Ngunit mariing sumagot ang general, "Hindi yan ang punto ko. Hindi mo ba talaga naiintindihan ang ibig kong sabihin?" Naguluhan ang tauhan, kaya muling nagsalita ang general. "Paano kung makialam sila sa politika?" Nagulat ang tauhan. "Politika po, pero mga tagapatay lang sila ng zombie. Mga karaniwang tao lang na inuupahan natin." Tumugon ang general. "Oo, pero narinig ko na kinukolekta na nila ang pera mula sa iba't ibang bahagi ng Busan gamit ang kumpanya nila. At hindi lang yan, nabigyan na rin sila ng mga lupa bilang kabayaran sa mga misyon para sa militar. Ang mas matindi, mabilis silang lumalakas at lumalaki bilang isang pribadong hukbo na halos kasing lakas na ng militar. Panganib sila. Kung mag-utos ang lalaking may helmet na magsimula ng kaguluhan, maaaring tuluyang bumagsak ang Busan. At ngayon pa lang ay manipis na ang katatagan ng lungsod. Kaya sumagot ang tauhan, "Tama kayo, sir. Kailangan nating ibalik sila sa dapat nilang kinalalagyan." Pero, pinutol siya ng general. "Pero ano?" Nag-atubili ang tauhan bago nagsalita. "Napatunayan po nilang kapaki-pakinabang. Sa tulong nila ay nakuha natin ang mga yaman sa mga lugar na masyadong delikado para sa ating mga sundalo. Sigurado akong may silbi rin sila sa ibang mga commander at politiko." Napangisi ang general. Bahagyang natawa. "Hindi ko naman sinasabing patayin silang lahat. Hindi pa ako ganoon kasama, Colonel yun." Sumagot ang tauhan. "Pasensya na po, sir. Hindi ko po masyadong maintindihan." "Ano po bang ibig ninyong sabihin?" Sinabi ng general. "Pag-awayin mo sila. Sirain mo ang samahan nila. Bawasan mo ang bilang nila. At para magawa mo yan, kailangan mong tanggalin ang pinuno nila." Kabilang dako naman ay sinabi ni Suho Jang, "May nagchichismis ba sa likod ko?" Nangangati tenga ko. Pero sa isip ni Jaeyoung, bakit helmet mo ang kinakamot mo?
Hindi naman talaga nagkamali si Suho Jang, ang tanging kasalanan lang niya ay naging sobrang mahalaga siya sa mga tao. Tinawag ni Jaeyoung si Suho Jang. Kaya sinabi ni Suho, ano yun? May magandang balita ka ba? Masayang sinabi ni Jaeyoung, may trabaho na tayo, yun ang meron. Sumagot si Suho Jang, huwag kang ngumiti ng ganyan kung pinagtatrabaho mo lang ako ng todo. Akala ko pa naman magandang balita talaga. Pero bigla siyang nagtaka nang may ipinakita si Jaeyoung sa kanya. Kaya sinabi ni Jaeyoung, hindi lang basta trabaho to. May nakuha akong eksklusibong kontrata mula sa gobyerno. At hindi lang yun. 50 trillion won ang halaga nito. Gusto rin nilang bilhin ang karamihan ng shares ng kumpanya para gawing pampublikong ahensya. Kapag nagtagumpay to, magiging kilala tayong mga personalidad at magkakaroon ng mataas na katayuan sa lipunan, Suho Jang. Sa isip ni Suho, sobrang saya niya dito. Katayuan sa lipunan, siguro nga, matitigil na rin sa pagtawag sa akin ng mga bansag gaya ng tagapatay o butcher ng mga zombie. Kaya sinabi niya, sige na nga. Maganda ang terms at hindi naman tayo maloloko kasi gobyerno ang kausap. Ano ba ang trabaho? Ngumiting-ngiti si Jaeyoung habang sinasabi, huwag kang mabibigla ha. Pupunta tayo sa Gyeongbu Expressway na kumukonekta sa Seoul at Busan. Ang layunin, magtayo ng forward base sa Seoul. Kasi, babawiin natin ang syudad.